Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sa suporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. So anyways, mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa tagabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga fentanyl na mga vlogger mga kababayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pagkaayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration sa katagalan pagkabayan, ang kanilang mga paninira ay magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat sila sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa tagapitbahay ng social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check natin kasi yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po, si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 45 na mga comments. Nandiyan po si Lerma Sondita. Meron siyang 14 na mga comments. Jurandar. Meron siyang 38 na mga comments. Enge Mentisa. Meron siyang 37 na mga comments. Angeline Quezon. Meron siyang 37 lahat ng mga comments. Again, sa kasamas po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. And also pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much! And also mga kababayan ko, well, acknowledge po natin ang ating pong mga channel members. Nandyan sila si Barbara Butler, Maricres, Katita Darl Vlog, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Ponsalan, Edmond Castellejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, and Bia Bibar. I-greet natin ang belated happy birthday si Jerry Sanchez. Greetings are from Evangeline Sanchez. And also, happy Independence Day dyan sa France. Again, happy birthday po sa lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, well, i-greet po natin ang ating pong mga early birds. Yung lagi pong nangona sa pag-comment sa baba sa ating comment section, ang ating pong mga suki. Nandyan sila si Lynn Gonzalez, Aspernito, Nonoy Florin Hills, Army Lagaso, LV Cast, Michael Vinas, Pompia Barriera, Michael Viquera, nandiyan po si Benito Santos Jr., Erika Mapagmahal, Chet Kines, and hi to Meralinda Lizardo. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ng umaga at meron pa tayong energetic po na aura katulad na po kay Sir Ivan. As usual, doon po sa ating mga kababayan pong kagigising pa lang at wala pang energy, don't worry, si Sir Ivan po ang bahala sa inyo kasi palitin ko po kaagad ang inyong mga umaga kasi marami po itong mga baon po ng mga pasabog, marami itong mga baon po ng mga mainit na mga balita at lalong-lalo na mariribang po tayo po ng mga fake news ng kabilang kampo at dapat natin silang kukurutin po araw-araw mga kababayan kasi sila po ay salot ng lipunan. Hey! Kumusta ang lahat? Good morning mga kababayan ko. Sa ating po mga haters, ang mga anti-Marcos, mga alipores ni Digong, alipores po ni Kebs, kumusta ang lahat? I miss you already and I love you all. So, kahapon mga kababayan ko, pasensya no kasi wala tayo. Sayang ang daming topics kahapon mga kababayan. Yes, ang dami pong nangyari kahapon. Sayang nga Kasi nga, syempre, di ba nabalitaan natin na si Chino Trinidad ay namatay mga kababayan. Kilala ba natin si Sir Chino Trinidad? Yung isang sports journalist mga kababayan, isang sports commentator po. At saka talagang kung saan man yung mga sports na mga event, either live man yan or hindi sa mga private areas, narinig po natin po ang kanyang boses mga kababayan. At saka siya rin po
yung reporter noon sa ABS-CBN, si Chino Trinidad. Sad to say, kasi nga siya po ay namatay makabayan. Yes, the other day po. Kasi siya po ay nagkasakit kasi sa heart na heart attack siya makabayan. At saka alam nyo po, yung time po na siya ay inatake makabayan, according po sa information, kasi nakapost doon sa Facebook meron pong post ang kanyang anak makabayan, pati rin po yung supposed to be na kanyang ka-meeting that day. Papunta siya doon sa meeting makabayan at saka ma-meet rin po niya, ka-meeting niya yung pong si The Magician, si Efren Reyes, yung brilliant makabayan. Yes, supposed to be yun po ang kanyang ka-meeting. Pero hindi siya nakaabot po sa kanilang event, sa kanilang supposed to be na meeting makabayan kasi nga siya po ay inatake sa kanyang puso. So rest in peace po kay Sir Chino Trinidad. Idol yan Sir Ivan. Yes, honestly makabayan, isa po si Sir Chino Trinidad sa mga nagustuhan ko po ng mga commentator sa sports. Totoo yan, magaling talaga si Sir Chino. At saka mga kababayan ko, nangyari rin po the other day, kasi siyempre related po si Ivan sa wala tayo kahapon. Pasensya sa mga nag-message sa atin, sa mga nag-comment dyan doon sa ating last vlog, pati rin po sa Facebook na Facebook account natin, hinanap lang si Ivan. Kasi sabi nila, meron dang attempt assassination doon kay former president ng United States, si Trump, makaban si Donald Trump. 'Di ba? Meron pong attempt na assassination doon kay Trump. At buti lang makabay, buti lang talaga in just a milliseconds nakalingon ng konti si Trump. Dito lang po tumama yung makabayan, yung bala dito sa upper side ng kanyang ear ni Trump. So, delikado talaga yun di ba? Dapat hindi yung ganun. Kung hindi nyo man gusto yung isang politiko, dapat hindi na humantong sa ganun yung ipa-assassinate ka makabayan. Ang pangit talaga yan Ang pangit yan talaga. So, doon po sa siyempre marami pong nagulat, maraming nalungkot, bakit nagaganon. Pero buti na lang, safe po si Trump makabayan. So si PBBM, nagpaabot po siya ng well wishes kay Trump. At saka kinundinan po ni PBBM yung nangyari po kay Trump makabayan, yung attempted assassination. So sabi po ni PBBM, i-reveal lang po natin, but I'm sure na halos kayo ng lahat or baka kayo ng lahat mga kababayan, nakita niyo na po yung post ni PBBM. So sabi dito, it is with great relief that we received the news that former President Donald Trump is fine and well after the attempt to assassinate him. Our thoughts and prayers are with him and his family. Together, we all democracy-loving peoples around the world, we condemn all forms of political violence. The voice of the people must always remain supreme. So, doon po sa sinabi po ni PBBM makabayan ko, sabi niya doon sa last part po, sa last sentence, the voice of the people must always remain supreme. Hindi yan nagustuhan po ng kabilang kampo makabayan. Sino sila Sir Ivan? Siyempre, yung mga bitter makabayan. yung mga bitter na wala namang bilang Nagsisigaw sila na wala na dang nagsuporta kay PBBM. Ilan na naman sila makabayan, grupo lang yan Pero majority po ng taong bayan, majority po ng mga ng Pilipino, suportado po si PBBM. Yung mga bitter, yung mga anti-Marcos, isa doon ang third floor studio makabayan. Kasi nga, hindi niya matanggap, sinabi daw ni PBBM na the voice of the people. Kasi ang sabi niya, totoo ba yon, the voice of the people, Mr. President? Sabi niya, dami mo nga kasinungalingan, di ka kinikalabutan, kadiri pagiging piki mo, di na nakakatawa. Naging bitter. Buti, mas okay nga yung sinabi ni PBBM. Para sa akin talaga ang napaganda po ng statement ni PBBM. Kasi dinala niya lahat po ang taong Pilipino, ang taong bayan, dinala niya makabayan. The voice of the Filipino. Meaning, majority po sila makabayan. Ang iba kasi, ang ibang kampo naman kasi nga, diba, divided sila kagad makabayan. Very divided yung mga pag-uutak nila. Gusto nila sila lang. Ayaw lang idamay po yung ibang tao. Si PBBM kasi ay walang kulay-kulay makabayan o namang kulay ka man, pink, yellow, green, or saan ka ngayon na bilang po na kulay or sinuportahan. Diba? Kasi nga tapos na po yung election, tapos na po, presente na po si PBBM. So dapat lahat na po dito sinusuportaan ni PBBM. Suportado ni PBBM. Pero hindi yan magustuhan po ng kabilang kampo kasi gusto nila na magsabi ng ganyan yung mga Duterte lang mga kabayan. Napaka-bitter ang gonggong na yon, 'di ba? So anyways, mga kababayan ko, isa rin po sa nangyari the other day.
'Di ba si Castro ay nahatulan na po dito. Meron na pong guilty verdict mga kabayan galing po sa isa po sa korte doon po sa Davao City. Na kung saan si Castro, yung NPA, pati po ang kanyang partner na si Sator Ocampo mga kabayan, hinatulan po silang dalawa na yung kidnapping at saka child abuse mga kabayan. Basta alam niyo na po. Ay kung sabihin na straight yan kasi may konting problema kay YouTube eh. Kapag banggitin ko yung word na yan, abuse, kapag banggitin ko yung mga kabayan, may problema talaga eh. Napansin ko yan. Kaya alam niyo na po yung kasunod, okay? So sila po hinatulan ng korte na meron po silang makulong sila mga kabayan. Possible na makulong sila 4 years to 6 years. Or baka 4 years to 7 years mga kabayan. At saka magbabayad po sila dito ng danyos na 10,000 pesos lang yata yon. Ang liit naman. Ang liit naman ng mga kabayan, di ba? Dapat siguro kapag ganun po na klase na kaso mga kabayan na ginawang krimen ng isang tao, dapat mataas po yung danyos ang kukunin yan. At saka ang nakakatawa naman kasi mga kabayan, kung napansin niyo po yung vlog ng Kabilang Kampo, kasi nga, di ba kung napapansin natin, ito pong si Castro ay sunod-sunod itong talagang tinutuligsa niya itong mga Duterte. Napansin ba natin? So, nag-assume kaagad, ito pong Kabilang Kampo, yung mga alipuris po ni Digong, na kalyado na daw ngayon ng Marcos admin. Kalyado na ngayon ng kulay red mga kabayan. Kalyado na ngayon ng mga pro-admin vlogger itong si Castro. Ay hindi naman, bakit naman maging kalyado namin yan? Nagunggong yan eh, NPA yan eh. Pero siyempre, sinishare lang po namin, yan si Castro kasi nga siyempre tinitira niya si Duterte. Ang pagtira niya kay Duterte, meron naman po siyempre ebidensya mga kabayan. Meron siyang nakita po na mali kay Duterte na kung saan siyempre tiniligsa niya si Duterte. But it does not mean suportado namin itong si Castro, hindi po. NPA ho yan. Kung NPA, allergy si Sir Ivan dyan. Allergy po kami dyan. So hindi po namin suportado. Kasi sabi po ni BMR, suportado, sabi po ni PL, sabi po doon isa si Jay Guevara na paano daw ngayon ang Marcos admin, paano daw ngayon yung mga pro-admin ng mga vlogger mga kabayan, kasi nga makukulong na dito ito pong si Castro. Bahala sa kanya, dapat na sa kanya kasi nga ang bigat ng kaso niya eh. Okay sa amin makulong si Castro at dapat lang makulong yang si Castro at saka si Sator Ocampo at pati po ang kanilang kasama mga kabayan. Dapat lang. Sa amin, hindi namin yan suportado. Ay, bagonggong yan eh. NPA yan eh. At saka, sinishare lang namin yan kasi merong mga banat si Castro doon kay Digong. May mga banat po si Castro kay Duterte, kay Sara Duterte. Sinishare lang. Pero hindi namin yan suportado. Okay? Sa hindi pa nakaalam, ito kasing kaso ni Castro, di ba, last 2018 pa mga kabayan. 2018, ang tagal no? Tapos ngayon, ngayon lang nagkaroon po ng desisyon dito. After how many years ba? 2018, 6 years? 6 years? Ang tagal makahabayan no? 6 years ganun pala yan. Di ba? Marami pong ebidensya na nakita noon, mga dokumento, mga pahayag po na nakita po, mga witness na nakita po nila ni Castro. Kasi nga, ang nangyari makahabaan ko, sa hindi po nakakalam, di ba mayroon pong enkwentro noon, yung NPA, pati at saka yung military makahabayan. Malapit ho yun sa eskwelahan. Yung eskwelahan na yun, may mga lumad kasi doon. So yung lumad po ng mga estudyante, mga bata pa mga kabayan, I think 14 yata lahat. Yung 14 po lahat ng mga lumad students, abay sabi pa ni Castro, parang daw mission nila mga kabayan, parang sinagip lang na mission na yon. Yon ang sabi po ni Castro, sinagip lang po daw nila yung lumad na mga estudyante at saka inilagay nila sa safe daw na lugar mga kabayan. Alam ho natin si Castro ay siyempre konektado yan ng NPA mga kabayan. Tapos magtitiwala ba tayo Castro? Alam nyo, ang mga bata, pinalakad nila for 3 hours mga kabayan. Pinalakad po ni Castro at saka ni Sator at ng kanilang mga kasamahan for 3 hours ang mga bata na nakapaalang at saka madilim pa mga kabayan. Yes, madilim at saka nakapaa sila, wala man lang saplot ng kanilang makabayan. 3 hours lang naglakad. Ang kanilang dinaanan makabayan, yung daanan lagi ng mga NPA. Sino ba ang hindi magdududan dyan?
'Di ba? Tapos sabi niya, ni-rescue daw, rescue mission daw, sabi ni Castro mga kababayan. So, siyempre, doon po sa lugar na pinagdalhan po ni Castro ang layo, napakalayo mga kababayan. Tapos yung pagdala po ni Castro ng mga bata, wala po yung consent sa teachers, wala po yung consent sa kanilang mga parents mga kababayan. So, talagang dinala lang po yun. Dinala lang po yun ni Castro at ng kanyang mga kasamahan. So tama lang po mga kababayan ang verdict po ng korte sa Davao na sila po ay guilty talaga. Guilty po sa kidnapping plus dalawa yung nabanggit mga kababayan kasi nga sa isang balita nakita ko kidnapping. Ang isa naman child abuso. I'm not sure kung saan doon mga kababayan. Di ba dalawa nabanggit? Iba doon sa isa, iba rin po doon sa isa, sa isang mainstream media. Pero may nakita ako doon sa PTV, kidnapping na mga kababayan. So yun po ay guilty sila. Dapat lang talaga sila po makulong mga kababayan. Okay? So ngayon, pag-usapan rin po natin. Si Malo Tequia mga kababayan, di ba napalabas siya ng survey na tungkol dito po kay Bibi Sara. Actually, nakafocus siya kay Bibi Sara sa last niya survey mga kababayan. Nakapost doon mismo sa kanyang Facebook account sa publikos. Hindi nakalagay doon si PBM, kundi si Sara mga kababayan. Ano nangyari si Ivan? Kasi nakita ho natin na mababa po yung survey performance po ni Sara nung dumaan mga kababayan. Talagang mababa, bumagsak, lagapak. Pero siyempre, ito pong si Tequia mga kababayan, ang publikos, nahirapan siyang hilutin po ang survey kasi nga siyempre ilaban ng survey naglabas sa mga kababayan. Di ba? Tatlo lahat. Aside pa ho sa publikos. Ang tatlo, puro lagapak si Sara. Dito naman po yung publikos, alang naman itaas niya yung survey mga kababayan, deklarong bias. Kasi si Tequia, siya po ay DDS. So sa kanyang survey, totoo ang kanyang sinabi na lumagapak po ang survey ni Sara. So ano bang sinabi niya mga kababayan? Ang kanyang sabi, bumaba daw yung survey ni Sara dahil daw sa kanyang papa si Digong. Yan ang sinabi mga kababayan, sabi niya, pahayag 2024. Second quarter, 56% of voters believe Vice President Sara Duterte's performance is influenced by issues linked to her father, former President Rodrigo Duterte. Tapos ngayon, nilalink niya si Digong ang dahilan daw kung bakit bumaba ang survey, ang performance, ang trust ni Sara dahil ito kay Digong. Well, kahit pangalan lang po ang Duterte, alam naman pa natin na walang kwenta talaga eh. Apelyido lang mga kababayan, Duterte, hindi na po mapagkakatiwalaan. So siyempre sa survey na isinagawa po ni Tequia mga kababayan, hindi niya kasi mahilot. So ang ginawa niya, dinivert niya, ang sinisisi niya dito, ito pong si Digong. Well, in fact, malakit naman talaga ang factor po na si Digong po, isa po dito sa nagpabagsak kay Sara mga kababayan. Dahil nga sa mga paninira niya kay PBM, sa mga banat niya kay PBM, at saka lahat ng mga ginawa rin po ng kanyang mga vlogger, ng kanyang mga alipuris ng mga vlogger, ng mga attorney na puro lang tira kay PBM, puro lang paninira kay PBM, magdududa na kasi ang taong bayan. Bakit puro sila paninira? Samantalang marami namang taong nagsasabi na okay po ang pamamahala ni PBM. Okay po magtrabaho si PBM. At saka maganda po ang mga plano ni PBM. At majority po ng taong bayan, nalalaban natin yung survey na isinagawa po ng isang makabayan, hindi yung publikos, nakalimutan ko na name eh. Yung Tanjere. Di ba sabi ng Tanjere? Na majority po, 58%, if I'm not mistaken, 58% ng taong bayan boto na hindi mag-resign si PBM, na hindi daw mag-resign. 58% sa survey. Doon po sa publikos, 56% ang survey na hindi dapat mag-resign si PBM. Tingnan nyo, so nakita po ng taong bayan na okay talaga ang pamamahala ni PBM at meron pong epekto ang kanyang pagtatrabaho, ang kanyang pagsisikap po para po mapaunlad ang bansang Pilipinas. So ang ginawa ni Tequia, mga kababayan, sinisisi niya si Digong. So speaking of Tequia, ano naman yan Sir Ivan? Kasi gonggong to eh. Nakita ko kasi sa kanyang interview kahapon mga kababayan kay Tequia, talaga parang klaro talagang bayaran eh. Ang bayaran talaga, kahit anong banat niya ng mga sinasabi niya tungkol kay PBM, bayaran tong gonggong na to. Wala man nakitang maganda sa ginawa ni PBM. Titirahin na sila mga kababayan kasi nga
May nakita kasi siya na project, plano po ng Clark na kung saan magagawa sila po ng malaki po na dome, mga kababayan, parang concert event po na area. Sabi dito po sa balita ng Headlines last July 12, mga kababayan, sabi dito, Philippines Ice Taylor Swift concert ready. Stadium in Clark completed by 2028. So may plano po yung Clark, mga kababayan, na maggagawa po ng stadium, parang ready na sa kung sakali mo mag-concert po si Taylor Swift. Yan po ibig sabihin na parang katulad po na concert kay Taylor Swift. So ready po ang Pilipinas, mayroong mga stadium po na pwedeng gagamitin kung sakaling mag-concert yung mga malaking pangalan, mga kababayan, na mga artist. Inibaho yan ni Tikia, mga kababayan. Hindi niya naintindihan. Sabi dito ni Tikia, we are building a stadium for Taylor Swift. Dinirect niya, mga kababayan, dinirect niya na we are building a stadium for Taylor Swift. Taylor Swift only? Hindi po niya naintindihan, mga kababayan. Tapos sabi niya, completed daw by 2028. Has anyone talked to the artist? Well, whoever had such a brilliant idea has 4 years to talk to her, and then please hire a professional event groups to ensure the ROI or return of investment. Take note, ang kanyang first stance, mga kababayan, ang first sinabi niya, we are building a studio for Taylor Swift. Tingnan ho natin ang balita, mga kababayan, kasi hindi niya naintindihan eh. Ayon po ng Philippine Star, Clark International Airport and Corporation, the developer of Clark Aviation Complex on Friday said that it is planning to build a stadium to host concerts of mega artists like, merong like, mga kababayan, like Taylor Swift. Ang ibig sabihin, gagawa sila ng studio na pwede pong magka-concert katulad rin po kay Taylor Swift. Kasi siyempre, Taylor Swift, mga kababayan, malaking pangalan yan eh. Diba? Isa sa mga malaking pangalan yan. Kapag magka-concert po si Taylor Swift, talagang kailangan po ng studio, mga kababayan. Yung malaki talaga eh. Grabe no? Ganun po ng mga artist. Katulad basta, marami naman kasi mga artist na ganyan. For example, siyempre yung mga sikat-sikat talaga na buong studio, yung football studio, mga kababayan. Ang laki po ng football studio, tapos pupunuin niya ng isang artist. Diba? So, ganun rin po kalibel yang si Taylor Swift. So, kailangan po natin sa Pilipinas ng stadium na malaki, mga kababayan, para makapag-host tayo ng concert na katulad rin po kay Taylor Swift. Pero hindi ho yan naintindihan po ni Malo Tikia. Ganyan pa ang political strategist daw. Tanga ang political strategist ni Sara at saka ni Digong. Nakatawa naman. So anyways, for the mga kababayan ko, before tayo pupunta doon sa ibang topic naman, siyempre madidimang pa rin po tayo, mga kababayan. Kasi may nakita akong balita na kung saan, before lang nag-vlog si Sir Ivan, may nadaanan lang po akong isang vlogger na ang tanga naman ito. Ang tanga at saka nag-away-away sa mga kababayan. Yes, nag-away-away po ang DDS ng mga vlogger. Mamaya pag-usapan natin yan at saka kung sino rin pong napalabas ng fake news, i-debunk natin yan. But before that, isatamar natin. Nandyan po si Merilinda Lizardo, Bernadette Bachiller, Ralis Carlinga, Gloria Marquez, M.S. Arino, nandyan po si Rapis Josephine, Flaviana Avila, Sarah Bertman Blag, Clay Guillermo, Yolanda Lo, kasama rin po natin si Elizabeth Habihan, Gerald Argel, Tony Costales, Rose B, Leonardo Blue, Nador Cadavos, Rosalie Cartera, Ophelia Dungaya, Tracy Kramer. Of course, hi po sa ating mga kababayan po ng mga senior citizen. Kumusta pong lahat? Mga pinalangga natin po ng mga senior citizen. Nandiyan po kasama rin po natin ang mga Marcos Loyalist. Kasama rin po natin ang mga DDS na mga matitino. Nandiyan po kasama natin. At syempre, ang mga Pinklawan at saka yung mga Dilawan. Kasama rin po natin, mga kababayan. And please, help me welcome sa ating mga kababayan po na new subscribers. Mga bagong pasok sa ating channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay. So mga kababayan ko, before tayo mag-proceed doon, babalik tayo doon sa mga balita natin po ng kamaritisan ng kabilang kampo. Ipapakita ko muna sa inyo siyempre yung good news natin. Para malaman po ng mga bagong salta dito sa ating channel, mga alipuris po ni Digo, mga haters, mga anti-Marcos, na meron pong ginagawa ang ating gobyerno, lalong-lalo na si PBBM. For more details, let's watch this.
Pero bukod sa ayuda, inilatag din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga inihahandang proyekto na makatutulong ng malaki sa probinsya ng Aurora. Kabilang dyan ang pagpapalawak sa paliparan ng lalawigan para makalapag ang malalaking eroplano. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang malalaking infrastructure projects ng pamahalaan sa lalawigan ng Aurora. Kasunod ito ng pamamahagi ng mahigit 140 milyong pisong ayuda para sa mga magsasaka at mangingisda na naapekto ng El Nino sa lalawigan. Sa kanyang talumpati sa Baler, Aurora, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na nagpapatuloy ang paggawa ng mga daan na nag-uugnay sa mga taniman ng niyog sa bayan ng Dinalungan patungo sa iba't ibang pamilihan sa Aurora. Halos kalahati na rin ang natapos natin sa pagpapagawa ng Ningalan Baler Road Project na nakakahalaga ng mahigit 4 bilyong piso. Ito po ay direktang mag-uugnay sa 2 tanyag na bayan ng Aurora upang mas mapabilis ang daloy ng kalakal, transportasyon at turismo sa inyong lugar. Binabalangkas na rin ng pamahalaan ang Baler Airport Development Project upang maka-accommodate ng mas malalaking eroplano. Nitong Hunyo, naayos na ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang pagbili ng mga lupa upang masimulan ang proyekto sa lalong madaling panahon. Matapos nito, ang pagpapagawa naman ng passenger terminal building ng ating isusunod. Maaga rin pinaghandaan ng pamahalaan ang posibleng epekto ng panahon ng tag-ulan sa Region 3, kabilang na sa Aurora. Natapos na rin ang Agwang River Flood Control Structure Project sa Baler. Ito po ay makakatulong upang mapigilan ang matinding pagbaha at malaking pinsala na dulot ng pag-apaw ng Agwang River. Naihanda na rin ng pamahalaan ang relief supplies na nagkakalaga ng mahigit 180 milyong piso sa riyon. Samantala, hinahanapan na rin ng solusyon ang mga inabandonang proyekto ng Aurora Pacific Economic Zone o APECO na nagkakalaga ng halos 800 milyong piso. Kasalukuyan natin inaaksyonan na po ang ating APECO President at CEO na si Hil Taway IV at napagdesisyonan na itigil at i-rebid ang mga kontrata upang tuluyan ng matapos ang mga proyekto sa lalong madaling panahon. Pinasalamatan ng lokal na pamahalaan ng Aurora si Pangulong Marcos Jr. sa pagbibigay prioridad niya sa lalawigan. Naging matagumpay ang iba't ibang hakbang ng pamahalaan sa pagpapalakas ng turismo sa Pilipinas. Ito'y matapos makapagtala ng pagtaas sa kita ng turismo sa unang 6 na buwan pa lamang ng taon. Yan ang ulat ni Clazel Fardilla. Siargao, Boracay at Batanes. Ilan lamang yan sa mga ipinagmamalaking tourist destination sa Pilipinas. Sa dami ng mga turistang gustong i-explore at balik-balikan ang magagandang lugar sa bansa, umalo na sa 282 billion pesos ang kita sa turismo ng Pilipinas sa unang 6 na buwan pa lamang ng 2024. Ayon sa Department of Tourism, 32% itong mas mataas kumpara sa 212 billion pesos na nakolekta sa parehong panahon na karaang taon. Nakikita po natin na meron ng epekto yung mga programa ng administrasyon ng ating Presidente, Ferdinand R. Marcos Jr., to ensure that Philippine tourism recovers and resurges and napatuloy po yung Pilipinas bilang isa sa mga preferred destinations ng ating mga turista. Ang nagtulak daw nito, ang paglahok ng Pilipinas sa iba't ibang travel expo, nagpapakilala sa ating bansa bilang tourism powerhouse. Pinabilis din ang sistema ng pagbisita sa bansa sa tulong ng e-travel. Isang one-stop electronic travel declaration system ito kung saan ang health declaration, departure at arrival form at iba pang dokumento isinusumite na lamang online. Bukod sa angking ganda, tinitiyak din ng DOT na ang Pilipinas ay bansang payapa at sinisiguro ang kaligtasan ng mga bumibisita rito. Positibo ang DOT na lalo pang aarangkada ang turismo ng Pilipinas at mas marami pang Pilipino ang makapagbebenepisyo. Batay sa Philippine Satellite Tourism Accounts, sumampa sa 6.21 million ang nalikhang trabaho sa turismo ng bansa na karaang taon ng 2023.
Mas mataas ito sa 5.84 million noong 2022 at hindi nalalayo sa 6.3 million target employment sa turismo para sa taong 2028. Kasabay ng pagdami ng trabaho ay ang pagsipa ng Tourism Direct Gross Value Added o kontribusyon ng turismo sa ekonomiya. Mula 1.41 trillion pesos noong 2022, lumago ito sa halos 48% at umabot sa 2.09 trillion pesos noong 2023. Travel brings happiness and joy to one's life. And nakakatulong din po tayo sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pag-travel natin. Dahil every time na nagta-travel tayo, tutulungan natin yung ating mga hotel industry, ating transport sector, pati na rin po yung ating mga local vendors. Magandang balita po mga motorista. Makalipas kasi ang 4 na sunod-sunod na oil price hike, abay sa wakas, rollback naman ang nakaabang sa susunod na linggo. Base sa industry sources ng PTV, 70 to 90 centavos ang mababawas sa presyo ng kada litro ng gasolina. Piso hanggang piso at 15 centimos naman ang ibababa ng presyo sa kada litro ng diesel at kerosene o gaas. Ayon sa Department of Energy, may kinalaman ito sa paghina ng inflation sa China at pag-recover ng oil production sa Amerika. Ganoon din ang halaga ng dolyar kontra piso. Okay, so kung nagustuhan ninyo ang ating good news mga kababayan, please like naman po sa ating video. At saka hopefully po ma-share rin po niyo mga kababayan kung hindi naman po kalabisan. Okay? So please don't forget, i-like po natin at saka i-share rin po natin mga kababayan. Kasi kapag i-share po natin ating video, marami po tayong matutulungan po ng mga kababayan na hindi po mga well-informed, yung mga nabulag ng kabilang kapo mga kababayan. So tingnan nyo po, yung kabilang kapo yata ay kitang-kita ho natin na talagang nagtutulungan mga kababayan. So tayo na po yung magtutulungan, okay? So sa pamagitan po sa pag-share at sa pag-like, malaking tulong na ho yan. At syempre, palakpakan naman natin po si PBBM at saka yung Marcos Administration mga kababayan. Ganyan ba ang walang nagawa na lider? Wala bang nagawa si PBBM? Diba? Ang bulag talaga ng kabilang kampo eh. So bote na lang, dapat sisilipin po sila dito konti kay Sir Ivan. Manood rin po sila ng konti kay Sir Ivan para maging well-informed sila, para hindi po maging totally na bulag mga kababayan. So anyways, siya nga pala, before ako nag-vlog mga kababayan, nakita ko po yung live na ni Mike Cervera. Kilala ba natin si Mike Cervera? Isang pro-ad ng mga kababayan. So si Mark Cervera, nandun ngayon po sa California. Naka-stay sila. Nakita ko sa live po ni Mark Cervera, nandun sila sa Bel Air, yata yan ang name niyan. At saka nandun sila sa Millionaires Road. Yung isang talagang parang lugar po mga kababayan na yung mga nag-stay, merong mga properties doon, yung talagang mga milyonaryo talaga yan dyan sa US. So malapit sila sa Beverly Hills mga kababayan. Anong ginawa ni Mark Cervera mga kababayan or Sir Ivan? Pumunta sila doon kasi meron siyang sinamahan po na isang attorney at saka isa rin pong kasama mga kababayan, hindi niya nirebel na yung tao na yon kakasuhan itong si Hitad. Yes, kakasuhan mga kababayan. So dahil po kahapon po ang kanyang vlog, ang kanyang live, so ngayong araw, pupunta sila doon sa piskal yata yung una yung sinabi niya. So kakasuhan po itong si Marlica. I'm not sure, hindi ko po sure mga kababayan kasi hindi niya nirebel kung sino yung magkakaso dito kay Hitad. Diba Grand Slam si Hitad mga kababayan, daming kaso Tingnan nyo, mismong pinuntahan po ng kaibigan po ni Mark Cervera mga kababayan. Actually pinakita niya pero dito lang sa area, hindi masyadong nakita yung mukha. Siguro secretive mga kababayan. Pero siguro in the coming days or baka today, ipakilala po ni Mark Cervera kung sino yung bagong nagkaso dito kay Hitad. Kaya pala mainit yung ulo ni Hitad doon sa kanyang live mga kababayan. Nakita ko kanina mainit yung ulo niya. Siguro nakaamoy na merong pumunta dyan sa California para po mag-file ng kaso dito kay Hitad. Kasi nga alam niyo po kung bakit ko nasabi na mainit kanyang ulo. Kasi nung nag-live sa mga kababayan, nag-live siya, meron siyempre may mga haters naman yan, may mga detractors, ang iba yung mga viewers na noon na kung saan na-convert na ngayon at umayaw na dito kay Hitad kasi siya po ay tinira. High blood, pinagdidelete ng mga kababayan o pinagbablock na. Diba noon si Hitad hindi niya nabablock? Diba? Sa mga viewers noon ni Hitad, included me. Ako rin po viewers ako noon ni Hitad Si Hitad, kahit kailan hindi ho yan nagbablock mga kababayan. Pero nakita ko kanina, first time nakita ko nagbablock na siya.
high blood na eh. Siguro napuno niyang ulo, sobrang stress na, nagkaroon na itong anxiety, mukha yatang tinira ngayon sa mga kaso, iba't ibang kaso. Buti nga hitad. Fake news ka eh. Pasaway ka eh. Bayaran ka. Dapat, alam niyo po, ang dapat gawin to ni Hitad, dapat kakanta na lang siya kung sino yung mga taong nasa likod po ni Hitad. Kasi 1,000% sigurado ho si Sir Ivan. Sigurado po tayo, may taong malaki na sa likod po ni Hitad. Sigurado yan. 1,000%. So kung ako dito kay Hitad, no, ikanta lang niya yan. Anyways, for po tayo makabayan, ngayon pag-usapan po natin si Digong. Kasi si Digong, nilampaso po ni Erwin Tulfo makabayan. Anong nangyari si Ivan? Kasi nga si Erwin ngayon, si Kong Erwin ngayon, siya na po yung number 1 sa survey sa Senate makabayan for the next year 2025. So siya na po ngayon ang number 1. Ito pong si Erwin Tulfo. So ayon po sa balita, nilampaso. Ay ang ganda ng title nilampaso si Digong ni Tulfo. Tama naman talaga eh, 'di ba? Kasi nga si Digong ay makabayan. Pang ilan na ba? Pang ilan na lang si Digong ngayon? I think pang number 5 na lang po, pang number 5. 'Di ba nung last survey, if not mistaken, nilabas po yata yun ng Publicos noon. Number 2 yung si Digong. Di ba siya yung number 2 makabayan? Lagi po sa survey, sa Pulse Asia ang nilabas. Pulse Asia Senatorial Survey for 2025, si Representative Erwin Tulfo ngayon ang number 1. Ang second, si Tito Soto. And third, si Pia Cayetano, si Ben Tulfo makabayan. At saka yung panglima na lang ngayon, ito pong si Digong. And the rest, ang mga DDS na makabayan. Nakapasok pa rin po yung DDS eh. Pero siyempre, tayo pa rin po ang mananaig. Tayo pa rin po ang mamili kung sino po ating iboboto makabayan. So, hopefully in the coming days, pag-uusapan na po natin kung sino yung karapat-dapat po iboto at sino rin po siyempre ang hindi. Pero ngayon, sasabihin ko na wag yung mga DDS at saka yung mga pro-China na mga vlogger makabayan. Yung mga suportado ng mga vlogger na mga pro-China, na mga tumakbo po ng senador and the next year na baliktad eh. Tandaan natin yan, mga taaliporos ni Digong, wag iboto yan. And the rest, titinan pa ho natin makabayan, okay? So ngayon, first na po si Erwin Tulfo, nilampaso itong si Digong. Pag-usapan natin makabayan, ito pong vlog po ni KPL, kasi nga sabi niya makabayan, ito 'di ba meron pong nangyari. 'Di ba may nangyari po kay Trump doon sa rally niya sa Pennsylvania makabayan, sa Butler yata yan, Butler, Pennsylvania, na kung saan yung attempted assassination po dito kay Trump. Dahil po umingay ang name po ni Trump makabayan, ay siyempre unahin mo natin, before po si PL, unahin mo natin ito pong si Botanding, kasi nag-post siya kagad makabayan. Ang post kasi ni Rocky, sabi niya, Trump now a sure winner. Paano na si Junior? Alam po natin kung sino po yung pinaparinggan dito ni Botanding na Junior makabayan. Alam mo natin yan, si PBM. Ulitin na po natin, Trump now a sure winner. Paano na si Junior? BFF ni Trump si Tatay Digong. BFF daw ni Trump si Tatay Digong makabayan. Maniwala ba tayo dyan? BFF daw ni Trump itong si Digong. But before the makabayan, before ko ipakita po aking ebidensya, ipakita ko muna sa inyo po yung sinabi po ni Botanding. For more details, let's watch this. So sa tingin ko, pag makabalik ang Trump, unang-una, magkakaroon ng kapayapaan sa West Philippine Sea, wala na yung hidwaan na yan. Tapos na yan. Paglihis ng issue na hindi maibaba ang presyo ng bigas sa 20 pesos sa kada kilo, kaya humanap ng kaaway. Kinakailangan talaga harapin na ni Bongbong Marcos Jr. yung katotohanan na lahat ng pangako na ginawa niya sa eleksyon ay nakasulat sa tubig at sa hangin. Ngayon, hindi na niya po pwedeng ilihis ang atensyon, bagamat mamaya-maya pag-usapan natin yung latest survey kung ano yung mga importanteng issue sa ating mga kababayan at kulelat pa rin yung issue ng West Philippine Sea. At pangalawa, tingin ko ay yun nga, no? Mas malakas ang suporta ni Trump kay Duterte at makikilabang dito ang Sara Duterte na alam naman natin na siya magiging kandidato sa susunod na presidente. Okay, so dahil daw mananalo itong si Trump makabayan, advantage daw ito, pabor daw ito kay Sara Duterte. Kasi sabi niya sa kanyang post makabayan, BFF daw si Trump at saka si Digong. Isampal natin sa kanya itong ebidensya makabayan. Sino ba yung unang BFF ni Trump? What do you think makabayan? Sino sa tingin ninyo ang unang BFF ni Trump?
'Di ba si First Lady Imelda Marcos makabayan? Siya po yung unang BFF po ni Trump, si First Lady Imelda Marcos. Well, tatanungin natin si Ma'am Meldy. Kasi nga 1990s pa yan picture makabayan eh. That is 90s. 90s pa ho yan na time nakilala na ni First Lady Imelda Marcos si Trump. At talagang BFF sila noon makabayan. May mga balita talaga. Makita ho natin sa mga olbo ng mga balita. BFF po si Trump at saka itong si First Lady Imelda Marcos. Sasabi na BFF daw ni Trump si Digong makabayan. Kailanman lang si Digong. At saka ipakita ninyo kung meron bang picture si Digong sa 90s na na-meet niya na itong si Trump makabayan. Diba? Tapos ngayon, forward tayo dito sa balita kung, diba sinabi ko sa intro na pag-usapan natin po ito pong vlog po ni KPL. Kasi may kumalat po na balita, tsaka ginvlog rin po yan ni KPL makabayan na ito daw si VP Sara pinapapunta daw doon sa Washington. Dahil daw, di ba, ang una may nangyari kay Trump. So ngayon, dahil nga umingay yung pangalan po ni Trump, sinakyan ito ng mga DBS. Sabi po ng DBS, hindi lang naman kasi itong si PL po nagsabi niyan, meron pong iba makabay ng mga vlogger, pinapapunta itong si Sara daw sa Washington. At alamin natin kung ano ang dahilan makabayan. But for that, ipakita ko muna sa inyo ang itong vlog po ni PL. For more details, let's watch this. Etong di umano'y pinapupunta ang tinaguriang designated survivor na si VP Sara Duterte, mga ka-PL, sa Washington. Ano kaya ang kadahilanan bakit pinapupunta ang ating pangalawang Pangulo doon? Ha? Paano naman si Ferdinand Magellan? Baka magselos yung mama. Samantalang siya, mga kababayan, nagsusumiksik sa kilikili ni Uncle Sam, pero ang ating pangalawang Pangulo, siya po ang iniimbitahan para pumunta sa lugar nila. Kasi bakit si Inday Sara lang ang pinapupunta, siya hindi? Samantalang siya, halos lumuhod na kay Uncle Sam. Please. Nagpapakatuta kay Uncle Sam para mabigyan ng pansin. Pero pero si Inday Sara, talagang sinasaluduhan, mga kababayan, ng mga puti. Okay, so papansinin natin ang kanyang unang sinabi ng kabayan. Si Sara, tinawag niya ito daw designated survivor. Hindi naman designated survivor itong si Sara. Pwede naman balikin natin ang kanyang sinabi, I appoint myself as a designated survivor. Pero balik na rin makabayan. Balik na natin. I conclude myself that I have a abnormal behavior. Dapat ganoon si Sara, meron pong abnormal behavior. Hindi ho yan designated survivor. Sino bang matino magsabi, I appoint myself as a designated survivor? Sino bang matino magsabi niya, makabayan? Ginawa niyang joke, yung bomb joke dun sa Sona. Diba? Ang ganyang tao, meron niyang abnormal behavior. So hindi siya designated survivor, kundi abnormal behavior. Meron siyang sinabi na ito daw si Sara makabayan, sinaluduhan daw ng puti doon po sa Washington. Samantala daw si PBM paluluhod daw para daw manghingi ng pabor doon sa taga-Amerika makabayan. Sasampalin natin siya ng ebidensya na hindi po yan ginawa po ni PBM, kundi meron kasing pabor na gustong ibigay po ang Amerika sa Pilipinas. Pero yan po'y tinorn down ni PBM makabayan. Nangyari ba yan, Sir Ivan? Yes, meron pong balita. Sabi nito, exclusive, Philippines turn down US help amid South China Sea tension. Yan pong sabi po ng military chief makabayan. Sabi ito sa balita, the Philippines has turned down offers from the United States to assist operations in the South China Sea after a flare-up with China over mission to resupply Filipino troops on a contested shoal, its military chief said. Tingnan nyo, ang offer po ng US, tinorn down ni PBM, tinorn down po ng gobyerno natin.
Tapos sinabi niya na lagi daw lumuhod si PBBM para na mahingi ng pabor doon sa Amerika mga kabayan. 'Di ba? May utak-tait itong gunggong nito eh. Ibang-iba ang kanyang banat sa totoong nangyari mga kabayan. Ibang-iba ang kanyang banat dito sa mga nakikita ho natin sa mga balita. 'Di ba? At totoong nangyari mga kabayan, tingnan nyo, tinorn down po ng gobyerno natin, ng military ni PBBM ang offer po ng US na tutulong sila dyan po sa tension po sa West Philippines mga kabayan. Take note, tinorn down ng ating gobyerno. Sino ang mapapahiya dito? Dahil sabi niya mga kabayan, ipinatawag daw si Sara ng Washington. Sino ba ang nagkalat niya mga kabayan? Alam niyo ba si Jason Sa? Si Jason Sa po ang pinaka-main kinuha nila ng content mga kabayan. Kasi sabi po ni Jason Sa, sabi niya, nabalitaan mo na ba? Pinapupunta ang designated survivor sa Washington. Oh no, bakit siya? Paano na si Travelman? So yang sabi, yung vlog po ni PL at ng ibang mga vlogger, yun po ay post ni Jason Sa mga kabayan. Pero until na mga kabayan, wala pa pong information na kumalat na meron pong balita na ganyan na inimbitahan po itong si Sara doon sa Washington. Kahit maglibot-libot tayo, may nakita ba tayo o may narinig ba tayong balita na ganyan sa mainstream media o sa government? Kasi siyempre si Sara, government pa rin yung mga kabayan, Vice President yan eh. So malalaman kaagad yan ng mga mainstream media, malalaman kaagad yan ng Malacanang. May balita bang kumalat na ganyan? 'Di ba? Ang nabalita niyan, siyempre yung mga DDS lang po mga kabayan. Para gusto lang ipahiya daw si PBBM. Hindi naman mahiya si PBBM. Bakit naman siya mag-insecure? Kung sakaling totoo yan, bakit naman ma-insecure si PBBM na papupuntahin si Sara doon sa US? Samantalang alam po ni PBBM ang kanyang kapasidad being a leader. Alam rin po ni PBBM ang kanyang kakayahan at saka siya po'y pinakatiwalaan po ng leader ng ibang lugar mga kabayan. Alam na lang po ni PBBM at nakita ho natin yan. Bakit ipapuntahin si Sara doon sa US? Bakit? Kasi doon siya turuan mag-English mga kabayan. Tuturuan si Sara doon sa US para naman po maka-response dito ng matino para makasagot siya sa mga ambush interview sa kanya ng matino. Hindi yung pabalinto mga kabayan, hindi yung immature ang pag-utak. Tuturuan siya ng US para po marunong mag-English mga kabayan, hindi yung itok-itok. Tama ba? Sakto ba ang analysis si Ivan? tuturuan si Sara doon sa US para po mag-English. Yan bang attorney? Attorney ba yan? Hindi naman attorney yan eh. Okay, so anyways mga kababayan ko, pag-uusapan na po natin, kasi nga nabanggit na po natin si Jason Sa. Di ba si Jason Sa mga kababayan, kung naalala ho natin, di ba nilait niya itong si Efelisa? Tinawag niya na tsaka noon eh. Sino ba nakaalala noon? Manaalala ko na merong nag-post itong si Sonsa. Pinost niya hindi directly si Efelisa yung picture mga kababayan, pero yung mga pangungutya nila na parang si Jaba, meron pang isa na picture noon eh. Tapos ito ay parang ini-represent nila yun po do si Efelisa. Nilagyan niya ng tsaka do yung mukha. So nakita rin po natin, ito pong si Jason Sa ng lait doon kay Efelisa. Siya ay manglalait mga kababayan, ng lalait kay Efelisa, samantalang siya rin po ang mukha niya, kalait-lait rin po. Wala ngang ngipin, ilan ang ngipin mga kababayan? Tingnan nyo, 1 million ang kanyang sweldo dyan sa SMNI. Hindi man lang nakapagawa ng kanyang ngipin mga kababayan. Diba? Tapos siya may ganad tong manglait. Ang ito pong mga vlogger rin po, lagi nilang inahalin tulad. Diba, lagi lang nilalait po si Efelisa na siyempre may edad rin po si Efelisa mga kababayan. Ano na bang edad ni Efelisa? Diba, I think she's already 64 years old, si Efelisa. So siyempre may katandaan na rin po si Efelisa. Lagi nilang inahahambing po sa mayroong mga ibang mga artista, mga kilala, mga nakasama po ni Digong. Diba, lagi lang kinukumpara itong si Efelisa mga kababayan. Ngayon, ang dapat po ikumpara ninyo ni Efelisa, ito pong medyo bata-bata pa ang First Lady ni Digong. Yan. First Lady yan, Digong, Sir Evan. First Lady yan eh. Lagi yung kasayaw ni Digong eh. First Lady ni Digong, yan po. Yang mukha dapat, i-kontra nyo doon kay Efelisa. Siyempre, i-compare nyo kay Efelisa. Kasi si Efelisa, partida, 64 years old na po si Efelisa. Pero yan pong si Badoy mga kababayan, 55 years old, if I'm not mistaken, 55, 56 yata siya.
55 or 56 years old. Pero yan na po ang kanyang mukha, mga kabayan. Diba? Versus kay Felisa na she's already 64 years old. Mas maganda pa. At talagang maganda pa si Felisa versus sa First Lady po ni Digong, mga kabayan, si Badoy. Diba? Si Badoy. Ngayon, ipakita ko sa inyo, mga kabayan ko, bakit ko nasabi na First Lady? Kasi nga, diba, lagi pong sinasabi po ng kabilang kampo na wala dang ginagawa ang Malacanang, wala dang proyekto, puro daw party, mga kabayan. May ipapakita ko sa inyo na isang video na kung saan mas lagi pong nagpa-party ang Duterte admin, mga kabayan. Panahon po ni Digong, palagi pong nagpa-party ang kanyang kabinete at si Digong, at yan po hindi ibinalita, mga kabayan. Hindi po yan ibinalita, hindi natin nakita sa mga balita sa mainstream media. Meron pong lumabas po nakuha ng cellphone, mga kabayan. For more details, let's watch this. O, diba? Hindi ba nag-party-party si Digong, mga kabayan? Diba sabi ko sa inyo, First Lady nga si Badoy. Kasi kasayo-sayo lagi ni Digong eh. First Lady Badoy. First Lady ni Digong. Diba? Tapos ngayon naging sinasabi na ang panahon daw ni PBBM, wala nang ginagawa, puro lang party, mga kabayan. Diba? Maraming ginawang party ang Duterte admin. Hindi lang lumabas, mga kabayan. Bakit? Kasi takot kay Digong yung mainstream media noon. At wala po nagpapalabas po ng video ng mga vlogger ni Digong noon. Wala. Pero meron pong nakuha niya, mga kabayan. Nakuha po na DDS na bumaliktad na. Yung mga bumaliktad na nakabidyo niyan, mga kabayan. So ngayon naglabasan na. Diba? Wala bang party sa panahon na yon? Eh sila nga si Muka pa nga eh. Diba? Yung grupo nila Muka, mga kabayan. Yung mga bata ni Banat Bay noon. Diba? Si Banat Bay siya pong manager po ni Muka. Yung grupo ni Muka, sila po isa sa lagi pong nagka-concert sa Malacanang. At sila po ginhire, mga kabayan. Ginhire. Alam na ho natin yan. Sabi na ho yan ni Cap Nino Barsaga. Anong ginagawa na doon? What do you think? Mga babae ni Digong. Babae mo ni Digong? Nakatawa naman eh. So anyways, mga kabayan ko, before tayo mag-jump po sa ating next topic, i-share natin, nandyan po si Magalion Ortez Joseph, LB Rosauro, Junits Jax, Melanie Ribostes, Indiano, binagtad kasi ang name eh. Hi to Helen Martinez, Bebe Garcia, Giselda Langbat, nandyan po si Abraham Yanet, Alicia Lick, Ruben Basinga Salindong, Vector Robin, and hi to Ivy B. Alonso. Ipakita ko sa inyo, mga kabayan, ang vlog po ni Mike Abe kasi nga nainis siya dito sa mga DDS, specifically ito pong si Jason Sa na lagi pong nilalait si Felisa, pati po siyempre ang mga alipores po ni Digong na lagi pong nalalait ito kay Felisa. So sila po ay sinabon ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Sa ngayon po, naobserbahan ko at nakikita ko, personal na issue na. Although dati lang ginagawa, pero mas pinipersonal na ng mga DDS at Kibuloy vlogger. In other words, Duterte, Kibuloy, vloggers at supporters na may personal na. Grabe po ang kanilang panlalait kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Ako, hindi po ako konektado sa mga Marcos. Kaya lang, bilang Pilipino at bilang Pangulo, si Pangulong Marcos, First Lady, si Lisa Araneta Marcos, di ba, hindi naman masama na ating ipaliwanag kung gaano kasama ang mga namimersonal sa First Lady at sa ating Pangulo. Malayo na sa isyo o wala ng isyo. Kasi ang aking pong paniniwala, pag personal na ang atake o paninira ng kung sino man dyan, kawalan na ng argumento, kawalan na ng issue, piko na, sign ng pagkatalo
sign ng kababawan, sign ng parang walang pinag-aralan. Kumbaga sa kung ano yung ugali mo, yan din siguro ang sinasabi mo sa ginagawa mo sa pamilya. Alam mo bakit? Kasi po si First Lady, pati paglakad ni First Lady, pinipersonal nila, pati yung ayos ni First Lady sa pananamit at mukha niya, kung ano man, ay pinipersonal. Alam nyo, ano man ang meron sa atin, yan ay pinagkaloob ng Panginoon. Kaya dapat ating pangalagaan at pasalamatan. At sino man sa atin, walang karapatan na laitin kung ano ang hitsura ng isang tao. Ano ang kakayanan ng isang tao. Pero napapansin ko dahil nga ho sa kakulangan ng argumento, pagkapikon at pagkatalo na sa mga isyo, pampolitika at iba pa, nasa level na po na gano'n ang sitwasyon ng mga DDS. Supporters nga po sila, pati po ang mga vloggers nila. Meron nga isang vloggers yan, walang ginawa kung hindi manlait ng manlait eh. Wala ng issue, wala ng topic. Hindi na ho para sa kabutihan ng tao. Manira na lang, after views na lang. Di ba? Meron naman mga tao gustong-gustong gano'n kaya pinapanood, pero yan po hindi nakakatulong sa inyong kabuhayan. Kasi ang pagtangkilik sa mga namimersonal, ang pagtangkilik at pagsuporta sa mga taong namimersonal na akala mo kung sino sila, akala mo kung gaano sila kagwapo, akala mo gaano sila kagaling, akala mo kung sino sila, yan po ay kahinaan din. So paalaala lang po, hindi naman tayo namimilit. Paalaala lang, mas magandang ating tangkilikin at suportahan at paniwalaan yung hindi namimersonal. Issue lang. Diba? Pagka hinaluan ng personal, pikon yan. Pag hinaluan ng personal, talo na yan. Yan po ang aking analysis at opinion. Kasi nga po, umaabot na tayo sa mga namong monitor na galing sa mga anti-Marcos o pro-China, pro-Kibuloy, pro-Duterte o kung anumang grupo sila ang pamimersonal na. Hindi ko alam kung yan ba yung kumpas sa kanila ng kanilang producer, ng kanilang financer, o ng mga taong ganyan talaga ang pagkatao nila. Hindi ko alam kung paano isasalarawan o paano ipapaliwanag yung kanilang kalagayan. Pero again, sana po makapulot kayo ng aral tungkol dito. Huwag niyong tularan, huwag kayong gumaya, huwag na rin yung tangkilikin ang nangimimersonal kasi wala pong mararating yan. Issue lang dapat at pagpapatunay. Kahit na issue, kung wala naman hong pagpapatunay, mahirap yun. Okay? Ayaw ko nang ipakita sa inyo ang mga statement nila. Ayaw ko na rin pangalanan kung sino-sino yung gumagawa nun kasi ayaw ko na rin ibaba ang level sa kanila. Pinapalaala ko na lang na kapag nakarinig kayo, nakabasa kayo ng taong namimersonal, iwasan nyo. Baka mahawa kayo. Huwag nyo paniwalaan dahil mababa ng level yan. Kailangan umangat, itaas ang level ng usapan at kakayanan ng bawat isa. Inuulit ko, ano man ang meron sa atin, may gwapo ka, maganda ka, mayaman ka, successful ang buhay mo, hirap ka, o kung ano man, yan ay huwag nating kainggitan at huwag nating personalin, lalo na ang kakayanan at itsura ng isang tao dahil yan ay ipinagkaloob sa kanya. Magpasalamat tayo sa nagkakaloob sa atin ang Panginoon na siyang may likha sa ating lahat. Yung nagpapakilalang malapit sa Diyos, nagpapakilalang sila'y maka-Diyos, kapag sila nanlait, kabaliktaran na sinasabi. Yung mga taga-suporta na di umano yung maka-Diyos, pero silang nanlalait, delikado yan. Mas masama sila. Mas mahirap ang sitwasyon nila kaysa sa mga taong nilalait. Ang nilalait ay pinagpapala. Sabi nga nila, totoo yan. Ang inaargabyado ay pagpapalain. Ang mga namimersonal at naninira sa mga wala sa lugar, wala sa hulog, binabaligtad, fake news, namimersonal, si Lord na ang bahala. Tama yung sinabi po ni Mec-Abel Makabayan. Napansin ba natin yung mga vlogger ni Kibs, yung mga tauhan ni Kibuloy, yung mga kakulto niya, sila po yung mahilig po, manglait po kay Felisa Makabayan. Diba napansin ba natin yan?
Magung talaga no, sabi lang maka-Diyos daw sila eh. Tauhan sila ni Kibuloy, ang aral nila tungkol sa Diyos. Pero hindi natin nakita po sa kanilang kung ano mang itinuturo ito ni Kibuloy. Baka siguro ang itinuro ni Kibuloy mga kabayan, kamanyakan eh. Kamanyakan ang itinuro ni Kibuloy, malamang sa malamang. At talagang ang itinuro siguro ni Kibuloy, yung panlalait mga kabayan. Kasi ang kanya mga lipores, ang kanya mga vlogger, mga nauto ni Kibuloy, mahilig manglait kay Efelisa. Diba? Nakita natin yan. So, for the mga kabayan, ipakita ko lang po sa inyo, siyempre, ang good news natin sa ating gobyerno. For more details, let's watch this. Mas inilapit ba ng SSS sa mga Pilipino ang kanilang mga programa at serbisyo sa pamamagitan ng paglulunsad ng SSS Nationwide Caravan ngayong araw? Yan ang ulat ni Benji Durango. Nakalimutan ko kasi yung number po. Hinihingi kay Jomar ng kanyang pinagtatrabahuan ng SSS number niya. Kaya lang nalimutan niya ito, kaya kailangan niyang lakarin. Imbis na magtungo sa SSS Diliman Branch, dito siya itinuro sa harap ng Quezon City Hall para sa kanyang simpleng transaksyon. Pa-verify ko lang po yung SSS ko po. Naglatag kasi ang SSS ng 165 off-site locations para sa mga existing member na may pakay sa kanilang tanggapan. Bukod sa kanilang mga branches, naglagay din ng e-wheels ang SSS sa mga matataong lugar sa buong bansa kasama ng NCR. Kaya si Clinis na wala rin panahon magtungo sa head office ng SSS, dito na lang din sa Quezon City nagpunta. Itong pagkakataon na po na to, hinrap ko na. Ngayong araw ang SSS Nationwide Caravan kung saan inilapit ng SSS sa tao ang kanilang tanggapan. Sa NCR, 8 matataong lugar ang kanilang tinarget. Bukod sa mga regular na transaksyon, pakay din ng SSS na makapagmiyembro ng may 500,000 bagong accounts mula edad 15 pataas. Kasi importante talaga ng pensyonado yung mga tao pagtanda nila. Ito raw kasi ang magdidikta kung magiging komportable ba ang pagtanda ng isang tao o hindi. Imaginein mo, wala ka ng kita. Working 30, 40 years, mahina ng tuhod mo, mahina na yung mata mo, katapos wala ka ba tanggap kahit singkong. Hindi pwede yun eh. Nasa mahigit 40 milyong Pilipino na ang miyembro ng SSS. Malaking bahagi ng bilang na ito nasa working sector. Nais nila na pati ang mga self-employed at mga ordinaryong mamamayan maging pensyonado pagtanda sa pamamagitan ng SSS. 4 milyong bagong miyembro ang pangarap nilang maabot taon-taon para ma-cover ang buong populasyon. Lahat ng mga job orders, halimbawa sa Quezon City, 12,000 job orders po, hindi miyembro ng GSIS yun. Sa Tarlac, 3,000, diba? Sa Manila, 6,000. So, ine-encourage namin na mag-membro sila. So, importante habang kumikita sila. Ilang programa ang kanilang inanunsyo ngayong araw tulad ng pension booster na pwedeng mapataas ang makukuhang pensyon kapag nagretiro at pag-waive ng penalty sa mga utang na hindi pa rin nababayaran. We will guarantee that everybody will have a pension na maaasahan nila ito. Bit-bit ang sigaw na may forever sa SSS. Ngayong ganap ng batas ang Tatak Pinoy Act, aasahang mas aangat ang export market performance ng bansa at mas dadami ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho. Yan ang ulat ni Soo Jin Kim. Malaki ang pasasalamat ni Trade and Industry Department Secretary Fred Pascual kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa pagbibigay prioridad sa lokal na industriya at komersyo sa pamamagitan ng Tatak Pinoy Act. Today marks a significant stride in our journey towards a prosperous bagong Pilipinas through proudly Philippine-made products. Dahil dito, tumatak na ang Pinoy sa buong mundo. Kaya meron tayong Tatak Pinoy. Sa ilalim ng Tatak Pinoy Act, iminamandato ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na bumili o humango mula sa mga lokal na negosyante sa bansa. Maraming mga produkto, maraming mga bagay na pwede naman talagang i-source locally. Ang mandate ay, syempre, kailangan tayong mag-source ng mga produkto na available locally, na namimit naman yung price, namimit yung quality, sumusunod sa mga standards. Yung market ng produkto mo ay yung gobyerno. Dahil dito, pinaiiral ang pagtangkilik ng sariling atin at ang panghihikayat sa mga Pilipino na maging malikhain. Kasabay ng sa batas ng Tatak Pinoy Act ang Inclusive Industrial Transformation. Paliwanag ni Pascual, kaakibat dapat ng label na Made in the Philippines ang mataas na kalidad, inobasyon at sustainability. To propel Philippine enterprises
toward producing diverse, sophisticated, and high-quality products and services. Sa kasalukuyan, may 4 na priority clusters ang Tatak Pinoy program. Dahil 62% ng exports ng bansa ay nasa semiconductor at electronics industry, nais pa itong pataasin at patatagin ng DTI. Pauunlarin din ang e-vehicle industry. Nais ng Pilipinas na maitatak sa global automotive industry kabilang ang battery manufacturing at charging infrastructure. Susuportahan din ang creative industries. We are prioritizing the development of all creative industry clusters. We envision a future where our artists, designers, and innovators lead the way in cutting-edge technological advancements. Dahil sa Tatak Pinoy Act, aangat ang export market performance ng bansa at inaasahang aakyat din ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho o negosyo dahil sa pagbubukas ng mga karagdagang oportunidad. Minamadali na ng Department of Transportation ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga PUV driver na apektado ng sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, napirmahan na ng iba't ibang government agencies ang kasunduan para sa fuel subsidy. Na-download rin umano ang pondo sa LTFRB na nagkakahalaga ng 2.5 billion pesos. Samantala, tapos na rin umano ang proseso para sa service contracting program na nakalaan naman sa tulong sa mga kooperatiba sa buong bansa. Target ng DOTR na simulan na ang pamamahagi ng tulong sa ilalim ng service contracting sa mga susunod na araw. Although yung funds ay na-download na namin sa LTFRB, so it's a matter now of distributing it, no? Kasi kasama din dyan ang Land Bank of the Philippines, no? Dahil ang distribution ay through the Land Bank of the Philippines, no? So, siguro in a few weeks, mag-start tayo na distribution. Okay, so dahil po na pag-usapan doon, nabalita doon yung tungkol po sa mga driver makabayan, PUB drivers, may tanong po ako. Sino sa tingin ninyo ang may malasakit po sa mga driver makabayan? Si Digong ba o si PBM? Ulitin ko lang po, sino sa tingin nyo ang may malasakit po sa mga driver? Si Digong o si PBM? Then pakita ko sa inyo itong video makabayan kasi ito po'y during sa, di ba, marami pong nagreklamo kay Digong tungkol ito sa PUB modernization makabayan. Meron pong nagreklamo kay PBM sa PUB modernization. Pero makikita natin dito po ang pagkakaiba ng approach ni Digong at saka ni PBM. For more details, let's watch this. Mahirap kayo, putang ina. Sige. Magtiis kayo sa hirap at gutom. Wala akong pakialam. May lapit ko dito sa inyong committee. Yung problema namin, kasi naghihirap kami dito. Gumastos kami. Dahil naipit kami sa programang ito. Paano na hinahanap buhay namin? Yung mga anak ko nag-aaral. Hindi ako papayag. Mahirap kayo. Putang ina. Sige. Magtiis kayo sa hirap at gutom. Wala akong pakialam. May luma naman na pwede pang gamitin eh. Tignan natin yung kondisyon eh. Kung maganda mag-alaga yung driver, maganda yung jeep niya, di pwede pang gamitin yan, safe pa naman. O di ba? Napakalayo ni Digong makabayan. Iba yung approach ni PBM dito kay Digong. Si PBM talaga maghanap siya ng solusyon. Si Digong, wala, sabihin ka, bahala ka diyan, bahala sa buhay mo, pobre ka, bahala ka. Makikita natin dito po sa attitude po ni Digong sa kanyang reasoning makabayan na itong si Digong hindi to makamahirap. Wala siyang malasakit po sa mga jeepney drivers makabayan. Makikita natin 'yan. Ginagamit lang po ni Digong yung mga mahihirap, 'di ba? At naito lang po ni Digong yung mga mahihirap kasi nga sa kanyang pagmumura makabayan, 'di ba? So talagang makikita natin dito na magaling po na leader si PBM. Ganyan ang leader dapat. Ganyan dapat ang presidente natin, 'di ba? So anyways, isadal po natin, nandyan po si Ronelyn Lamsen, Jimmy Garcia, Evelyn Garcia, hi to Jemson, Jimboy, Jeriel, and Regine of Mandawi, Cebu. Greetings from Rodolfo Ranarabor of Tansa, Cavite. Nandiyan po si Remedios Avaro, Ani Huson, Nestor Potian from Norway. Hi to Eliza Cañete. Nandiyan po si Susan Cruz, and hi to Bernie Alcaz.
Okay, so yan po ang ating manakab ng balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Magandang umaga, Panginoon ko. Salamat po sa pagbibigay mo sa akin ng kapayapaan at biyaya. Panginoon, naway samahan mo po akong lumakad, gabayan ako sa lahat ng katotohanan at bigyan mo po ako ng lakas sa aking kahinaan, pag-asa sa aking pagkabigo at kagalakan sa aking pasakit. Ano man ang mangyari sa buhay, mangyaring hayaan akong maunawaan ang iyong mga intensyon sa likod nito. Hindi sisihin o mamaliing intindihin ka. At maniwala na dapat mayroong iyong perpektong plano sa likod nito. Ngayong araw, nais kong hanapin ang iyong mukha sa aking buhay at magsalita at kumilos ayon sa iyong kalooban upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Inandalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.